nag-bar nung Christmas party namin dun sa new office. Yan. Sa bagong work ko. Yan. Malamig. Sana pala long sleeves ako. Pero carry naman. Ay, dito lang yan sa tabi ng dagat. Ito lang. Yes. Ganun ba? Dito tayo sa Brito Mart. Hindi namin kasama yung mga bagets kasi may lakad yung mga bagets. May kanya-kanya ng mga lakad yung mga bata. Nung isang linggo, kailan ba yun? 2 weeks ago pa yata yun, no? So, 2 Sundays ago. Nag-serve kami sa simbahan. Kumanta kami sa isang church dito sa may Brito Mart. Dito sa CBD, Central Business District. So, yan. I-enjoy naman namin kasi yun, first time naming magsimba doon. Ang ganda ng simbahan. Kasi hindi ko na-i-vlog. Kasi pagdating doon sa simbahan, nag-practice agad kami. Yeah, yun. Hindi siya na-i-vlog. Ganda. Ganda dito. Madalang kasi kaming makapunta dito. And very rare lang kaming makapag-date ni Butch kasi nga. Yan. Today kasi is last working day ko dun sa office. And nag-handover na ako ng equipment kanina. Yan. So, kanina nag-start ako ng work 7 o'clock na ng umaga. Tapos, meetings ko nag-start na rin ng 8. Tapos, sunod-sunod na yon hanggang sa tinapos ko na lang yung mga ilang tasks. And then, yun, nireset ko na yung mobile, company mobile, at saka yung laptop. Nag-delete na ako ng mga data, ng mga files. Tapos saka ko na siya in-handover. Pumunta ako ng office. Kasama ko si Bushen, yung mga bagets. Nakarating kami by 11 in the morning. Ay, lamig. Pakita ko sa inyo yung Christmas tree, guys. Ang laki. Teka. Ayaw min ang kukunan ko yung ano. Pwede na parang siya. Okay, sige.
Si Chami, gusto na rin niya dito, no? Naglalakad dito. Soon, meron mga programs dito sa CBD. Pag malapit na ang Pasko, magkakaroon na ng programs dito. Lamig. Sultan Jack. Pag-train na kayo yung kota. Merry Christmas! Tatakal ko ito, Marta. Chami, say Merry Christmas. Merry Christmas. We are here today at Manukau. Manonood kami ng No, we're not. movie. Today is December 25. Duh. What movie are we Yeah, gonna I watch? don't Mufasa. Mufasa, yes. Are you excited? Yeah. And she always gets scared of the lion. Yeah, I know. What should I do then if I'm scared? You always hug someone too hard if you get scared. So dito guys, sa New Zealand, sarado ang mga malls ng December 25. So ang bukas lang is yung cinema. So eto ngayon, ang layo ng parking namin kasi sa likuran pa siya ng mall. How are we supposed to remember how... Tapos yung restaurants open naman, pero yung sa labas. Meron namang restaurants dito sa labas. Lagi kayo ng parking. Dad, how are we supposed to remember where's our car? You mean you're gonna move the car? No, like, nothing. Okay, nandito kami ngayon sa ilalim ng Ako, mama. mall. Even ang parking sarado, guys. Yeah. Sa mall, tingnan nyo. Walang tao, walang kotse. Konti lang ang mga sasakyan. Ako, mama, Okay. tata. So, kakain lang kami. Habang umu-order kami, lilipat ni Butch yung kotse dito para mas malapit. Kasi layo. Tata. Doon pa sa likuran yung kotse namin. Layo ng parking namin. So, akala naman kasi namin, kahit man lang yung likuran, bukas para sa entrance sa sinihan. Pero iba pala. Iba palang entrance sa cinema. So, sarado. Yan. Dad, So, actually guys, wala akong tulog nito. Kasi sinumpong ako ng insomnia. Kasi nga, it's so scary. puyat na puyat. Kasi nag-serve kami kagabi sa simbahan. So, 2 misa ang sinerve namin kahapon. Yung isa is 7 o'clock. Yung isa is 11 o'clock. Pero nandun na kami sa simbahan around 4 o'clock para sa practice. What did you So, say? ayan. Pagod na pagod at malat na ang boses ko. Mama, Or anyway. what are you talking about? So, yan naman. I said I'm happy even though I'm tired. And what are you speaking? I was telling I wasn't able to sleep. What are you speaking? Filipino? Yeah, I know. So, kakain tayo dito. Ito na yon. Nakapagkita ko. Bukas naman yung mga restaurants dito sa labas. Ditong area na to guys, kung natatandaan nyo ito yung very first vlog ko, malapit kami dito nagstay na hotel. Yun yung hotel na yan guys. Diyan kami nagstay. The wicked chicken. Ano yung boss sa kasi punta na, Bing? Nan. Lana. Hindi ka boss nito.
Kasi kung talagang Ayan, bebendo ko lang. Hey guys, manonood tayo ng movie. Walang masyadong tao. Walang masyadong pila. guys. Are you excited, Kuya? Yeah. The other one. Like the dance step you did just now. Well, hindi ko naman ipapakita sa inyong maliligo ako, syempre. Pero, ano bang gagawin natin ngayon? Today is December 31. So, dito lang kami sa bahay. Tapos na kaming magluto kanina pang umaga. Hindi naman kami masyadong naghanda ng madami. Mamaya, chikahin ko kayo. Pero, for now, magre-relax muna tayo. So, andito ko ngayon sa may bathtub. Yan. So, usually, ang ginagawa ko, guys, kapag yung mainit na mainit, kapag mainit na mainit yung panahon dito, pag summer, yan. Tapos, ang gagawin ko lang, set up ko yung iPad, manonood ako ng YouTube videos, o kaya Netflix, yan. Tapos, set up ko tong bathtub. Tapos, alam mo yung fresh milk na pa-expire na kinabukasan. Tapos, yung tipong sobrang dami pa niya. Hindi, kumbaga, alanganin na siyang maubos kasi ang umiinom lang naman ng milk dito si Lucas and si Sam. And kapag di siya nauubos, yun, gagamitin ko siya sa bathtub. Ilalagay ko siya para, di ba, kahit pa paano, maging useful siya instead na itapon lang siya. So, yan, pupunuin ko na itong bathtub. Tapos, para makapag-relax din. Then, later on, tignan natin kung hindi ko makalimutang mag-vlog. Magchichikahan tayo about Christmas and New Year celebrations. And if not, then maybe I'll find another time para makapagchikahan tayo about those. Pero for now, magre-relax muna ako bago mag New Year's Eve. Although dito lang naman kami sa bahay ng family ko. Quality time with the kids, diba? So, ang plan namin is manonood ng Netflix and then video okay with the kids and also play some games at Nintendo. So, ganun lang. Yun lang bonding namin ng family ko with the kids. So, yan. I'll see you later. Sige na nga, dito na lang tayo magshikahan. So, ayan. Anyways, hindi mo naman ako nakikita. So, ayan. Manageable naman yung tubig. Yung temperature ng tubig is medyo warm, pero not too warm. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Baliktad nga kasi pag Christmas dito, sa New Zealand, sobrang init. I mean, there are those days na masakit siya talaga sa balat kapag nasa labas ka. Although there are those hours naman na medyo malamig naman siya, lalo na kapag mahangin. So, kapag madaling araw, medyo lumalamig ng konti. Tapos, sa afternoon, ganun din. Pag late afternoon, like around 5 o'clock, medyo nagiging less warm yung temperature. So, ang tagal kong hindi nakapag-update sa inyo. So, ano nga ba ang ganap? Noong Christmas, how did we spend our Christmas? Nag-serve kami sa simbahan. So, kumanta kami sa choir.
ng December 24. Actually, 2 beses nga. So, isang 7:30 Mass ng gabi and 11 o'clock ng gabi na misa dito sa Auckland. Hindi siya, well, nakakapagod siya physically at sa boses. Pero, kapag kasi nagsiserve ka sa simbahan, hindi mo mararamdaman yung physical exhaustion. Kumbaga parang lagi kang na-uplift spiritually. So, yung parang ano bang term doon? Na-reinvigorate yung soul mo. Which is why kahit pagod mo yung katawan mo physically, kahit yung boses mo namamalat na siya, hindi mo mararamdaman pagod ka kasi you're overflowing with grace, you are overflowing with happiness. Ganun yung nararamdaman ng puso mo. Parang habang nadidrain yung energy mo physically, nare-recharge yung emotions mo and yung spiritual energy mo. So, ganun siya. Ano pa nga bang ginawa namin during Christmas? It's more of a family time. So, nanood kami ng movie ng mga bata on Christmas Day itself, yung December 25, and kumain kami sa labas, yun. And then, for ilang beses din kami lumabas with our friends, kasama yung family na kaibigan namin na dumating. So, usually we play at the park kasama yung mga bata, basketball, tapos kami naman ng kumari ko, si Sis Maria, is kwentuhan lang. Tapos 2 days ago yata yun, nag-badminton kami. So it's fun, instead of exercising, di ba, na very boring kasi kapag routinary yung ginagawa mo, magiging boring siya. Pero kapag may laro, may konting fun. So, hindi siya nakakasawa. Ayun. So, ganun lang in-spend namin ang Pasko. And ang New Year, which is tonight, 31, we plan na spend lang time with family. Malamang, instead na mag-video kami kasi we have to reserve our voices kasi nga kakanta kami bukas again. May service kami sa simbahan ng 10:00 ng umaga. So, hindi pwedeng mapagod ang boses namin kasi kukunti kaming kakanta na magsuserve. So, kailangan i-reserve yung boses namin. So, siguro laro-laro lang with mga bagets and then konting wine lang with the husband. Yun. May naka-reserve kasi kaming wine, yung caramel. Ang wine dito, mura lang guys. Like, may nabibili kaming, yung favorite flavor namin, yung caramel. Ano siya, $17 New Zealand dollars. Pero meron ding mga tigto 12 kapag yung mga especially yung sale, yung promo. Iba-ibang flavor nga lang. Kaya lang kasi kami mag-asawa dahil hindi naman talaga kami mahilig uminom. Hanggang tikim-tikim lang kami. Madali kaming ang tawag dito, dat na ng antok kapag uminom kami ng kalahati ng wine glass. So, pakunti-kunti lang. Kaya ang bagal namin maubos yung isang bote. Umaabot siya sa amin ng 2 to 3 weeks. Kasi hindi naman din kami araw-araw nag-wine. Siyempre kapag lang naisip namin, most of the time kapag weekends, ganyan, para lang makapag-relax kami after a tiring weekend. So, ano pa ba? It's been like a week now na naka-relax na ako from the time na nag-last day ako dun sa work ko, nung nag-return ako ng equipment. So, nung nag-return ako ng equipment sa dati kong work, ayun, medyo heartbreaking pa rin yung sitwasyon doon.
And yeah, I can imagine their stress kasi syempre mag-holiday sila tapos alam nila na wala na silang babalikan trabaho. Yung sobrang dami nilang nawala ng trabaho. And God is good kasi talagang just right in time before nung reset sa department namin, nagkaroon ako ng bagong work. Although na-mention ko na to na still na-offer pa rin naman ako for another role in another department if I stay doon sa work ko. Pero yun nga, siguro hindi siya para sa akin para magstay pa ako kasi I found a better opportunity na mas maganda yung package, yung benefits, yung sahod. Schedule-wise, parehas rin naman. Twice in a week, work from home. Tapos, ano pa ba? Flexi timing. Tapos yung medyo, ang disadvantage lang, medyo malayo siya ng konti dun sa dating office namin, dun sa dating work ko sa public sector. Pero okay naman siya all in all kasi syempre it's going to be a new environment, new adjustment. Kinakabahan ba ako? Actually, hindi pa nga nagsisink in sa akin na may bago akong work kasi parang ang bilis ng panahon na parang kailan lang na-offer ako ng new job dun sa public sector. Tapos, eto, may bagong work na naman ako. After 1 year, may bagong work na naman ako. And, yun, na-meet ko na sila, na-mention ko na to, na-mention ko na sa isang video na yung ilang ka-office mates ko, yung sa management, na-meet ko na sila once dun sa isang year-end get-together nila kasi in-invite nila ako sa isang bar. So, andun yung senior team nila. And, yes, nagstay lang ako doon mga 30 minutes kasi yun na, syempre, hindi ko pa sila masyadong ka-vibes. And even if in the future, which is I'm sure magkakaroon ng yearly na ganon, hindi ako, na-mention ko na to before, hindi ako magaling sa ganyan yung socialization. Hindi ko forte ang socialization, introvert ako. So, pagka ganyan na socialization, medyo hirap ako. Kasi nade-drain talaga ako. Yung mga introverts na viewers ko dito, I'm sure nakaka-relate kayo. Kapag may strangers sa paligid ninyo, nakaka-drain siya ng energy, physically, mentally, emotionally. Yung tipong parang kahit nakatayo ka lang or pangiti-ngiti ka lang or matipid lang yung pagsasalita mo, nade-drain talaga yung energy mo. Ganon kapag introvert. So, yun yung kailangan kong i-challenge yung sarili ko. Kailangan ko siyang i-manage kasi nga, syempre new environment and mas mataas yung role na to compared dun sa iniwan kong position. And pangalawa, I will be involved in a lot of events, in company events. So, kailangan talagang medyo mag-adjust yung personality ko dito sa work ko. And then, ayun. So, sana ma-update ko kayo once na nakapag-start na ako dun sa bagong work ko. Kukwentuhan ko kayo kung kumusta. And yes, so, for now, yeah, i-enjoy ko muna. I still have 1 week to go na bakasyon with my family para chill, mag-relax before New Year, before New Year unfolds. And also, alam niyo ba, nag-sale? Meron dito tinatawag sa New Zealand na Boxing Day sale. Grabe ang Boxing Day sale dito, guys, kasi talagang bagsak presyo. Talagang madaming items na talagang bagsak presyo. So, kung kunyari, meron kayong inaay na item na gustong bilhin and tingin nyo na hindi naman siya urgent, ang gawin nyo, guys, antayin nyo yung
Boxing Day sale. Ang Boxing Day sale, nag-start siya ng December 26. I think it will end until December 31, sort of like that. Kasi iba-iba, pero usually ganun siya. Mahaba naman ang Boxing Day. Pero mostly, 90% of them, ang Boxing Day is December 26. Mostly doon talaga yung sobrang dami ng sale ng lahat ng brands dito sa New Zealand. So, kung hindi siya urgent, antayin mo yung araw na yun para mas marami kang mabili, ma-shop, di ba? So, we had few items na nabili namin, pero not much kasi nga, di ba? Kumpleto naman ng gamit dito sa bahay. Nakabili kami, niregaluhan namin si Lucas ng isang table or office chair. Kasi yun talaga nire-request yung birthday gift niya. Nag-birthday din kasi siya this month. And then, nakabili kami ng duvet, cover sa bed. And then, ano pa ba nabili namin? Oh, baking tray. And dalawang microphone, which is magagamit namin siya sa service sa simbahan. Ano pa ba? I think yun na yun. And then, nga pala, ano handa ninyo sa New Year? Kasi kami, nag-barbecue kami, pork barbecue, and then spaghetti. Ano pa ba? Kalamay. Kapampangan ng kalamay. I think it's called bibingka. Not really sure kung anong tawag sa kalamay na yun. And, ano pa ba? Lumpiang Shanghai, yun. Hindi kami masyadong maghanda kasi nga baka yun, tumaba ako ng tumaba. Actually, nag-gain na nga ako. Nag-gain kami ni Butch dahil sa holiday kasi syempre, di ba, may mga handa, tapos yung gatherings, yung mga get-together na pupuntahin nga, laging may kainan. So, mapapakain ka talaga kahit paunti-unti lang. Talagang nakaka-gain siya ng weight. And yeah, and the 12 fruits of course, nakaprepare na yan. So, ayun guys. So, I hope I can still update you in the coming week or maybe after a week ng work ko, nagbagong work ko. Maybe ma-update ko kayo. So, I wish you all Merry Christmas and a Happy New Year. Take care of yourself and I hope you enjoy quality time with your family and friends. Look after your health while partying and yeah, I wish you all the best and brighter year 2025 filled with blessings, filled with hope, prosperity and happiness and success for all of us. So, Happy New Year everyone and I'll see you soon. Bye! Bye! Mr. Lucas! Right. Akashi. It's raining! Bye!